O ano, okay ka ba dyan? Isang patalastas na ito ang malamang ay marami pa din sa atin ang hindi nakakalimutan. Kasabay ng pagsikat ng produkto na bida sa patalastas ay ang pagsikat din ng aktor na nasa patalastas at ng kanyang linyang Okay Ka Ba Dyan. Pero ang malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba siya at ano na ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon? Sino nga ba ang aktor na ito na lumabas noon sa naturang patalastas? Ang lalaking nasa patalastas ay walang iba kundi si Gabe Mercado. Noong mga early 2000s ay aktibo si Gabe sa local television, movie, music scene bilang aktor, comedian, host at vocalist. Subalit noong mga taong 2018, naging medyo tahimik ang kanyang karera at panandali ang nawala sa limelight. Yun pala, hindi na lamang siya abala sa paggawa ng mga patalastas at palabas, kundi abala din siya bilang isang solo parent. Siyang nag-aalaga sa kanyang nag-iisang anak na nagngangalang si Bito. Taong 2004, nang siya at ang kanyang asawa ay magdesisyon na mag-ampon at ang kanilang naging ampon ay sa katauhan ni Bito. Subalit 2 taon lamang ang lumipas ay naghiwalay sila ng kanyang asawa at napagdesisyon na nilang mapupunta ang buong kustodiya ni Bito kay Gabe. Alam noon ni Gabe na ang pagiging isang solo parent ay mahirap, subalit hindi siya basta-basta sumuko at pinatunayan niyang kaya niyang magpalaki ng isang anak nang siya lamang. Iniwan niya ang kanyang karera sa mundo ng entertainment at nagtrabaho bilang isang corporate training consultant para magkaroon siya ng sapat na oras sa kanyang anak na si Bito. Kung hindi ko magawa sa mabuting paraan, kasamaan lang talaga ang paraang naiiwan para sa akin. Ayon kasi sa kanya noon, mawawalan umano siya ng oras sa kanyang anak kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aarte. Bilang isang aktor noon, nagkakaroon siya madalas ng 24 oras na taping sa loob lamang ng isang linggo at kung wala naman siyang taping, ay madalas natutulog ito para makabawi, kaya wala na siyang panahon para sa kanyang anak. Noong mga panahon na iyon, ang tanging nakikita niyang solusyon para magkaroon siya ng sapat na oras sa kanyang anak ay ang lisanin ang mundo ng showbiz na kanya naman talagang ginawa. Wala namang naging pagsisisi si Gabe dahil mas napabuti pa ang kanyang buhay. Ayon kay Gabe noong siya ay nag-aartista, marami umano siyang kinainggitan, kadalasan ay extra lamang ito at hindi nagiging bida. Sa kabila nito ay nawawalan pa siya ng oras sa kanyang anak. Ang pagalis niya sa showbiz ay ang pagbubukas naman para sa kanya ng isa pang pintuan para naman sa isang bagay na gusto niyang gawin noon pa man. At yun ay ang corporate consulting using improvisational theater. Tinuruan ni Mercado ang kanyang mga kliyente na mag-isip ng sila lamang, makipag-collaborate sa iba at mag-contribute sa mga less toxic work environment. Bilang isang consultant, napipili niya ang kanyang mga nais na proyekto at meron pa siyang oras para naman gawin ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Alam kasi ni Mercado na hindi niya maipapasa sa iba ang kanyang pagiging ama lalo na kung si Bito ay magkasakit, umattend sa mga parent-teacher conferences at pumunta sa mga school activities ng kanyang anak. Bilang isang solo parent, kailangan niyang gampanan ng pagiging isang ama at ina para sa kanyang anak. Pero hindi ito sinusukuan ni Mercado at palagi pa rin niyang pinapatunayan ang kanyang kakayahan na kaya niyang magpalaki ng isang anak bilang isang solo parent. Inamin din ni Mercado na ang kanyang pagiging ama ay isa sa mga maituturing niyang pinaka-fulfilling role na kanyang nagampanan sa kanyang buhay. Ngayong taon ay nagtapos na din si Bito sa kanyang senior high at walang ibang mas proud pa sa kanya kundi ang kanyang daddy na si Gabe Mercado. Isa din sa mga founder ngayon ng Third World Improve, si Mercado. Abala ngayon si Gabe sa kanyang bagong karera habang sinisiguro niyang hindi siya nawawalan ng oras sa kanyang anak. I started doing improv theater 2002. At that time, I was still very active in showbiz. I was doing mga sitcoms. Naturally, I had a curiosity na how do you become better ba? Meron bang mga workshops? Meron bang mga educational opportunities to improve? At that time, my mentor, si Redford White, ang sabi niya, mag-aral ka sa labas. Because that's what he did. So when he said that, naghanap ako and I came across
improv comedy and improv theater. So I took a course in the US, and then when I came back, Redford White was very instrumental. Sabi niya, nag-workshop ka na, magbubuo ka na ng grupo. So I did. I put together a group, and in 2002, Spit started performing. And it was only in 2015, after many, many years, 13 plus years, na sinabi namin, may karapatan na rin kami na magturo. It was a kind of comedy na hindi lang siya nakakatawa para sa audience, but it also helped us develop better as friends, better as people. So we wanted to share it, kaya namin tinayo yung school. Kung baga kung i-compare mo sa sport, ibang sport to. Kung yung video ke bar, sing-along master type of comedy is like our basketball na usong-uso. Think of improv as something like volleyball. Nauuso pa lang, pero may dedicated market. And the reason why some people like it is because nga iniiwasan niya yung slapstick. As much as possible, iniiwasan niya yung bastos. And for at least the people who take our classes, it's something that they can enjoy doing without necessarily having the pressure na kailangan magaling ka na kaagad. If you really look at the way they play, the way they perform, kitang-kita kasi on stage and in a class, the level of connections. You know you're seeing good improv when you see the performer sort of complete each other's sentences. At yun usually ang standard na may kasundo ka talaga na ka-vibes kayo. Coming here to perform just because of the good vibes that improv brings and the happiness and the opportunity that you get to play with each other. Because of the principles of improv, there's yes and principles like making your partner look good, being in the moment, noticing everything. Those principles have given a lot of our students a different perspective in life. Mas kumakalma, mas nagiging confident. Sabihin mo ng naive or a little bit too head in the clouds. We want to teach improv to as many people as we can in the country so that they see it as a tool to improve themselves and be better Filipinos, better citizens through theater. And it might sound dreamy and all of that, but to make another sports analogy, we hear our leaders say, better Filipinos through sports. We can do that too. Make better Filipinos, better teams, better citizens through the practice of unscripted and compassionate theater, which is improv theater.